malamig na nga. Welcome po sa Diakonos. Ito ang Bible Study number 100 at ang topic natin today, ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan. Kung wala kang lakad ngayon, wala din po ako. Tara, Bible Study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is found in Psalms 46 verse 1. Ang sabi ng Bible, ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kapatid, what do we do kung tayo po ay nababalot ng takot? I would say this is a very relevant question dahil sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Mga natural disasters, kalamidad. Most recently, mga eroplanong nagbabagsakan, nagbabadyang pandemya ulit. Kaliwat kanang patayan, unpredictable ang mga galaw ng ekonomiya. At napakarami pang iba na nagdudulot sa atin ng pangamba. Kung kinakaharap natin ang mga bagay na ito, who do we put our trust? Or saan natin nilalagay ang ating mga tiwala? Sa ating bang mga kakayanan, ari-arian at pera, source of income, mga naipon sa bangko? Ang verse natin today says, God is our refuge. Mga kapatid, ang salitang refuge ay mula sa salitang Ebreo na makase. At nangangahulugan ito na ang Diyos ay kanlungan. Matatagpuan ang salitang ito ng may mga 16 na beses sa Book of Psalms upang ipakita kung paano pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang bayan. Ang kanlungan or refuge sa kanilang kapanahunan sa ira ng mga sumulat ng Psalms, ito yung nagbibigay ng kaligtasan at proteksyon laban sa bagyo, natural na kalamidad, at lalo't higit sa mga pag-atake ng kaaway. Alam niyo po, ang mga theologians sa mga dalubhasa sa Scripture ay pinag-aralan nila kung bakit nasulat ang isang particular na Psalm. At ayon sa kanilang pag-aaral, one of the possible historical background sa particular na Psalm na ito, yung pinag-aaralan natin ngayon, ay ang istorya ni King Hezekiah. Noong namumuno siya sa Judah, ang Assyrian army led by King Sennacherib invaded and threatened to destroy Jerusalem. Ang mga commander ni Sennacherib ay kinutya ang Diyos ni King Hezekiah dahil sa dito siya nagtitiwala. They were trying to intimidate the people of Judah. Pero si Hezekiah turned to the Lord in prayer. Ang sabi ng scripture, his immediate reaction was to turn to God in prayer. The prophet Isaiah assured Hezekiah that God had heard his prayers and would deliver Judah. At nang gabing yon, the angel of the Lord struck down 185,000 Assyrian soldiers in their camp. At nang magising ang ibang surviving Assyrian soldiers, nakita nila ang napakaraming patay na kasamahan nila. Sa takot nila, sila po ay nagtakbuhan paatras. Judah was miraculously saved without fighting a single battle. Ipinapakita nito ang kapangyarihan at faithfulness ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kapatid, ano man ang kinakaharap mo ngayon, tulad ni King Hezekiah, do not let that fear permeate in your heart. Bagkos lumapit ka sa Diyos, idulog mo sa Kanya ang iyong kinakaharap na suliranin at magtiwala na diringgin tayo ng Diyos. Mga kapatid, our verse today mentions ang Diyos ang ating kalakasan. God is our strength, and this is very significant. Many people think na kapag tayo ay nagdarasal sa Diyos, ano man ang hilingin natin ay diringgin niya. While it is true that God answers prayer, God answers according to His will. Laging ang kanyang kalooban ang natutupad. Ang sabi ng Bible, James 1:3, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sa ibang translation, ang sabi, endurance, patience, or steadfastness. Minsan, God allows challenges sa buhay natin for our faith to develop endurance, para palakasin ang ating pananampalataya. Ngunit, makakayanin natin ito dahil ang sabi ng ating pinag-aaralan ngayon, ang Diyos ang ating kalakasan. He will supply our strength. Lastly, mga kapatid, our verse today says, God is a very present help in trouble. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kapatid, if you think of it, trouble is anything that brings you fear. Kapatid, if you'd be honest, the fear of death
and the fear of the process of death will be high on the list, if not on the top of your list. If that is the case, ano ang dapat nating gawin? What are we gonna do about it? Kapatid, gusto ko maintindihan nating lahat that God, when He created us, everything was perfect. But we disobeyed God. And for the wages of sin, ang sabi ng Bible, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan po ang nagseseparate sa atin sa Diyos. Ang sabi ng Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. In other words, lahat tayo nagkasala. At ang kabayaran nito ay kamatayan. Anong klaseng kamatayan? Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, sapagkat itinakda ng tao na mamatay ng minsan at pagkatapos ang paghuhukom. Ang sabi ng Revelations 20 verse 15, at kung ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, yan po ang pangalawang kamatayan. Yan po ang masamang balita. Kung may masamang balita, meron pong mabuting balita. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Believe in Jesus, kapatid, that He paid for your sins on the cross. Binayaran niya ang kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ano itong believe? Ang sabi ni James chapter 2 verse 19, you say you have faith, for you believe that there is one God? Good for you. Even the demons believe this and they tremble in terror. Nagbibilieve din daw ang mga demonyo at nanginginig pa. True faith, mga kapatid, ang totoong pananampalataya ay ang pagtalikod sa kasalanan at ang ating pagsisisi. Ang sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi at magbalik loob kayo sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Tandaan natin, mga kapatid, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, not by works, so that no one can boast. Ngunit, ang pananampalataya ay nakikita, may ebidensya. Kung sinasabi natin, Jesus be the Lord of my life, if we really mean it, siya na ang magmamaneho ng ating buhay. Kaya mga kapatid, I beg, plead, and appeal to you. Humble yourself before God. Isuko mo na ang buhay mo sa Kanya habang may pagkakataon pa. And so mga kapatid, muli, sa gitna ng ating pagsubok at takot na ating kinakaharap, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Sa Kanya tayo tumakbo at magtiwala sapagkat Siya ang laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Huwag nating hayaan ang ating takot na maghari sa ating puso, kundi magtiwala tayo sa Diyos na kayang magbigay ng kaligtasan at kapayapaan. At higit sa lahat, isuko natin ang ating buhay sa Kanya sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesucristo na ating tagapagligtas. I really hope that you are blessed, mga kapatid. So am I. Let's pray po. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ikaw ang aming kanlungan at kalakasan. Turuan mo po kaming magtiwala at dumulog sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at linisin ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mamuhay na naaayon sa iyong kalooban, Ama. Ikaw nawa ang maghari sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I really hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama, mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory, mga kapatid. God bless you.